sa pamamagitan ng balimbing salita ay iniingatan talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom at paglipol sa mga taong mga masasama. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus sa ikalawa, ay may dalawang uri ng mga tao siya masusumpuman. Sa buhay ay may dalawang grupo ng mga tao. Sa buhay na madadala niya, may grupo ng mga masasama, may grupo ng mga mababait. Sa mga patay na madadala niya ay may mga grupo din ng mga masasama, may grupo din ng mga mababait. Dalawang klase lang, walang middle ground. Dalawang uri lamang ng tao ang darat na ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang ikalawang pagbabalik. Yung mga buhay na mga masasama, pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo sa ikalawa, ang sabi sa Apokalipsis 6:15, ay ganito ang kanilang naging tugon sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pahunong kapitan, at ang mga mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, bawat laya, ay nagsipagtago sa mga yugit, sa mga bato, sa mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin, at kami inyong itago sa mukha noon na mga sa luklukan, at sa galing ng Kordero. Sabi sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 25, talatang 33, ang mapapatay ng Panginoon sa araw na iyon ay magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa, from end to end. Sila ay hindi tatagpuyan o tatamputin man o inilibing man. Sila ay magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Ito po ang malungkot na kahilingan ng mga taong nagpatuloy sa paglabag sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sila po na tumanggi na tanggapin ng ating Panginoong Jesucristo bilang kanilang personal na tagapagligtas. Pagdating niya sa ikalawa, sila po ay magdadanas ng kamatayan. Samantalang yung mga matutuwid na mga buhay, sila po ay aagawin kasama ng mga binuhay na mga namatay na kay Kristo sa kalapaan at sa Panginoon po sila magpakailan kailanman. Sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo ay ang pagkabuhay ng mga matutuwid. Pagkuha din sa mga buhay na matutuwid na narat ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. At ang pananatiling patay naman ng mga masasama na mga patay ng madatnan ng ating Panginoong Jesucristo at pagkamatay ng mga buhay na masasama ng madadatnan ng ating Panginoong Jesucristo sa ikalawa. Kung magkagayon, ang sabi ng banal na kasulatan, sa loob ng 1,000 taon, ang ating Panginoong Diyos kasama ng mga banal na nailigtas mula doon sa mga darat ng buhay na ilagaw sa alakaan at mula doon sa mga binuhay na mga nangamatay na kay Kristo. Sa loob ng 1,000 taon, sila po ay kasama, kapiling ng ating Panginoong Diyos, kasama ng laksalaksang mga anghel doon sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, kung paniwalaan yung mga nagsasabi na di umano yung mga namatay natin na mga mahal sa buhay, na mga sumampalataya sa ating Panginoon Jesucristo ay nasa langit na. Kung nasa langit na, ay sino yung binuhay ngayon ang mga banal? Ang galing niya. At kung ang mga tao ay nasa impyerno na talaga, yung mga masasama, ay sino yung susunod na binabanggit sa banal na kasulatan na yung iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang naganap ang 1,000 taon. Pakinggan po ninyo mga mabuti sapagkat ibinabahagi yung ulat ng banal na kasulatan na yung mga hindi binuhay hanggang matapos ang 1,000 taon ay sila yung mga masasama, sila yung mga hindi aligtas, hindi po sila nakalagay sa nagliliwas natin at impyerno, kundi sila po patay pa rin. Sila po ay hindi buhay. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan sa Apokalipsis Kapitulo 20, talatang 2, at sinunggaban niya ang dragon na anghel, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos ng 1,000 taon, at siya'y ibinulog sa kalayunan at sinagan, at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magbayad sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon.
Ito pong si Satanas na lamang ang naiiwang buhay na pangulo, pangunahin. Siya po ang pinakamasama. Siya po ang naiiwang buhay